Entry-level Triton. Punta lang tayo sa showroom dito sa Mitsubishi Car World, Pampanga. 2025 Triton GLX 4x2 automatic. Yung price, 1,423,000 pesos. Okay naman yung design ng front grille, matte black. Parang ka-style niya yung grill slot sa second gen Montero. Yung headlamps, halogen, pati fog light, halogen. May front skid plate or bash plate na metal. Chrome side mirror cover. Walang camera for 360 view. Walang keyless or smart entry button. Check natin yung interior. Mataas din yung ground clearance. Maganda yung size ng side step board. Hindi siya mahirap tapakan. Kahit yung pababa, malaki pa rin yung area na pwedeng tapakan. Sa door panel, hard plastic. Yung sidings, padded leather. Same sa armrest, leather. Power window switch. Pero driver window nga lang yung automatic. Same pa rin yung door lock mechanism. Yung impression ng iba, lumang style. Pero okay lang din naman yung ganito. Fabric seats. Pero yung center armrest, leather. Manual adjustment yung driver seat. Same sa passenger, wala lang height adjustment. Rotary type ignition. Leather wrap steering wheel. Naka-hydraulic power steering. Sanay na ako sa ganito, kaya hindi siya mabigat para sa akin. Tilt and telescopic adjustment. Analog gauge cluster. Okay pa rin naman yung ganito. Same lang sa top of the line na Athlete. Pagdating sa visibility, okay naman. Mataas yung ride height. Kitang-kita yung hood. Hindi naman makapal yung A-pillar, pero yung plastic part sa side mirror at quarter window, medyo malaki. 8-inch touchscreen display. Baka ako lang, kahit anong size pa ng infotainment, basta may volume knob, okay na rin. Gusto ko yung position ng screen. Hindi ka na yung masyadong titingin pababa para lang i-check yung infotainment screen. Mukhang naka-dual zone climate control, pero single zone climate control lang to. Maganda yung feel ng switch. Tactile and solid yung feel. May 12-volt socket at 2 USB port. Walang wireless charger, pero okay lang naman. 6-speed automatic transmission. Manual handbrake. May upper glove compartment. Dampen yung glove box. Yung sun visor sa driver, walang mirror. Sa front passenger, meron. Adjust ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung back seat. For reference lang, 5'7" yung height ko. Sa door panel, hard plastic. Pati yung sidings, hard plastic. Leather naman yung armrest. Power window switch na hindi automatic. Parang okay yung ganitong color sa grab handle. Hindi masyadong halata yung dumi. Nakaset na to sa driving position ko. Yung legroom, okay naman yung space. Maluwag na rin to. Okay din yung foot space. Makakapag-stretch ka pa rin. Yung headroom, nasa 3 to 4 inches pa. Maganda yung seating position. Hindi siya upright or 90 degrees. May center armrest with cup holders. Hindi flat yung floor, pero ito na yung may pinakamanipis na center tunnel compare sa ibang pickup. May 12-volt socket at 2 USB port. Walang rear AC vent. Okay naman yung design ng tailgate. Mas malinis siguro tignan kung wala na yung Mitsubishi emblem. Yung taillight, halogen. May reverse camera. Wala nga lang parking sensor. Wala ring tailgate assist, kaya expect nyo na mabigat. Tinry ko lang ng one hand, pero sobrang bigat. Malaki rin yung space ng truck bed. May 6 na tie-down hook or bed hook. Check natin yung spare. Same sa stock wheels. Pagdating sa suspension, rigid axle with leaf spring. May mga feedback lang na may konting ingay yung leaf spring, pero hindi naman siguro big deal pa. Yung engine, 2.4 liter turbocharged diesel. Same displacement sa top of the line. Pero dito sa GLX, single turbo. Mas okay din yung engine power compare sa ibang entry-level na pickup. Wala nga lang yung pang test drive nila ngayon. Palike na lang and subscribe. Paalam.